mercy gathered and let empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Oh, I can see. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising and go cold to life. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in God's place. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Now
the broken to life. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hoy, good morning po at palakpakan muna natin ang Panginoon. Palakpakan natin po. Hallelujah. Okay. Second Sunday. February. Parang yung umaga po at pagligo ay talagang labanan na. Labanan. Sino rito yung nag-iinit ng tubig? Okay lang naman yan. Talagang hindi ko kaya. Praise the Lord po. Alam nyo, kung minsan, may sitwasyon makulit eh. Kung ano yung dinideklar mo, kung minsan ay baliktad yung nangyayari pa. Naranasan nyo yung gano'n? Ha? Kung ano yung dinideklar mo maganda, kung minsan, may mga kumokontra. Kaya halimbawa nitong declaration natin for 2025 ay season of manifestation. No? Tapos meron mga magmamanifest na hindi okay. Sa isang umaga, nagkape kami mga pastor, mga kaibigan kong pastor, rapat po kami, sharing kami. At bawat isa ay nagbibida-bida hanggang ng 2025 po. Wow! Maganda nga naman kasi nasa US ka sa ngayon. Ano nga, yung isa. Yung isa naman, maganda rin yung 2025 niya. Ganda ng opening ng taon ko. Ako nanonood lang. Kasi yung opening ng taon ko, gastos nga yung sasakyan ko. Hindi ko tatlong beses na pumunta rito yung mekaniko. Sila yung specialista sa automatic transmission. Sulit naman talaga daw. Dahil sulit na yung transmission ko automatic dahil sunog-sunog na sa loob eh. At problema, nabuo na nila lahat-lahat. Meron parang TCM o computer, circuito, yung magdidikta na mag-primera ka, mag-segunda ka, mag-ano. Yung utak noon, yun yung nagkakaproblema. At ginagawa nila ng paraan, pinapalitan nilang peso, dalawang balik na doon. Kasi kung minsan, halimbawa, nagbigahe ako, automatic siya eh. Usa siya magpe-premier ka pag segunda hanggang sa kwarta. Bigla na lang, segunda na lang siya. So yung mga nasa likod ko, bigla, nagmiminor kung sa yung sakyan, yung mga nasa likod ko, mga alangan, kasi sila, bigla akong nag-slow down. Ganun no? Seconds lang naman yun, or isang minuto, bigla na lang babalik din. Ayaw ko yung ganun, nakakatakot yung gano'n. Then yung huling punta ko kahapon ay yung Wednesday, kung kailan nila pinalkal, tsaka dumalas yung sumpong pauwi ako. At nangyari pa minsan dahil di maandar, may ginagawa kasi ako, lalagay ko sa low at saka sa 2, tapos babalik ko sa drive, umaayos siya. Kaya napunta ng reverse, gumagana. Naku po, umiyak yung mga gulong ko at medyo tumaginig. Tinawagan ko yung ating bayinig. Sabi ko, gusto ko na maiyak. Sabi ko, nasa Pampanga, gusto na maiyak dito sa sakyan. Sabi ko, gano'n. Kaya pa ka lang, sabi niya, kaya pa ka lang. Alam niyo ba kaya rin, no? Kawaya ka sa akin. No Wednesday, hanggang ngayon, di ba siya sinusumpong? Ayos na siya. Ayos na siya. Ayos na siya. Sana nga magtuloy-tuloy na po yung kanyang yung kanyang pagiging ayos. Okay?
2025, decision of manifestation, ang laki ng impact sa akin. Isang word lang, mangungusap sa'yo ang Diyos. At kinausap ako ng Panginoon, yung word na continue, kahit anong sitwasyon mo, continue. Continue lang. No? Kasi nga may sitwasyon makulit eh. No? Magpatuloy lang. Patuloy lang sa buhay. So every time na hindi maganda yung pakaramdam mo, continue lang. Continue lang. Bahala si Lord yan. Amen. At patuloy tayong, sabi nga, yung na-share ko, we can create our own atmosphere. Umaga pa lang, kaya mong lipikha ng masayang paligid o malungkot na paligid. Depende sa iyo. Ano ha? Desisyon eh. Bawat umaga, desisyon para maging masaya. Pinag-uusapan namin yan ni Pastor Brian. Desisyon lagi. Anong gusto mo? Maging malungkot ang araw mo o maging masaya ang buong araw mo? No? You can create your own atmosphere, mga kapatid. Hallelujah. So, tuloy po tayo. Ngayon po, no? Palagi tayo nagdideklara na magmamanifest na yung mga answered prayers natin, yung mga minilidhi natin. Alam niyo ba, na may naghihintay din sa atin na tayo magmanifest din bilang anak ng Diyos. Anak kayo ng Diyos, di ba ba? Mga anak tayo ng Diyos. No? Ang problema, mababaw yung pagkakaalam natin doon sa pagiging anak ng Diyos. Kung lalalim lang tayo, mga kapatid, naku po, eto po, gusto ko ipakita sa inyo. Pati paligid nyo magiging masaya. Kung lalalim lang tayo sa pagiging anak ng Diyos. Kasi merong naghihintay para sa ating paglantad. Kailan daw tayo lalantad? Kailan tayo magmamanifest bilang mga anak ng Diyos? So, ang title nito ay Manifesting Sonship Now. Amen? Romans 8:19 po natin. Okay, ready na po ba tayo? Romans 8:19, ano yan, Pastor? For the creation. Tinitingin pa ako doon, ha? Alam niyo ba, ito, level up na ng konti. Kahit na medyo hindi pa ayos, may yung wire, no? So, malaking tulong na sa akin to. Sabi niya, for the creation waits. Aba, may naghihintay. Creation sa nilikha. Yung paligid natin. No, kaya nasa gubat ka man o nasa saan ka man. The creation waits na meron daw pananabik na inaasam in eager expectation for the sino hinihintay? Children of God to be revealed. Sa ibang version po, yung revealed ay manifestation. Kunin ko yung isang version ng Bible. Meron palang Bible na ganito ang version. Alam niyo, dumadami na yung version ng Bible. May mga sinulat kasing sinaling Biblia noon na masyadong may bias ba sa doktrina nung nag-translate. No? Kaya ngayon, ang dami na nilang mga Biblia tinitranslate mura sa original talaga. Ito. Ang dami na ngayon, meron tinatawag na The Passion Bible. No? The Passion Bible. Maganda po yun. The Message Bible. Dati ano lang tayo, NIV, KJV, mga ganon-ganon. Pero ngayon naglalabasan po, mas lumilinaw ang tingin nila sa Diyos. Ito, a faithful version, tingnan nyo, sabi niyan, for the earnest expectation of the creation. Talaga yung siyang nilikha, may buhay yan eh. Na yung paligid natin, itself is awaiting. Sino hinihintay nila? The manifestations of the sons of God. Pero alam niyo po mga kapatid, madami naniniwala na yung pagbabago ng paligid, sa pagdating pa lang daw ng Panginoon yan, na ang mga rosas daw noon, walang tinik. Hindi ko alam kung totoo yun eh. Paano ba kung meron tinik? No? Dahil curse daw yung tinik. Ay, kung aalisan mo ng tinik ang rosas, dapat alisin mo rin ng suma, yung kusa, lahat ng patulis na yun, tatanggalin mo yung kalabaw. Ano itsura niyan? I believe, wala doon eh. Pero may nagsasabi, ang rosas daw noon, panahon nila Adan ay 7 beses ang bango. So, ibig sabihin, nabawasan ang bango. Marami ang binabasa dito. Noon pa mga kapatid, pagdating ng Panginoon, babalik daw po na ang sanlilikha ay ibabalik ng Diyos sa kanyang kalulatian. Yung paligid na yan, gaganda muli. Parang paradise ulit. Paano kaya yun?
Meron Makati, meron meron Clark na puro building at mga ano po, mga kapatid, no? So ito daw ay sa pagbabalik ng Panginoon, kaya marami ang naghihintay. Amen. Kasi, tingnan niyo po ito, Romans 8. Romans 8:22. Sapagkat, mga kapatid, samahan niyo ang kumain. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing din sila. At naghihirap sa pagkaramdam hanggang ngayon. Ang nagsulat nito si Apostol Pablo 2,000 years ago, sabi niya hanggang ngayon dumaraing yung sanglilikha, yung kalikasan, at naghihirap sa may buhay talaga yung gubat, yung paligid natin, kahit na po ang bakuran nyo puno ng halaman lang o merong halaman, basta ang sinasabi rito, yung sanglilikha ay dumadaing din at naghihirap. At sila'y may hinihintay, mga kapatid. Sila'y may hinihintay. Tayo ang kanilang hinihintay. Romans 8:19, uulitin ko, the creation waits. At hindi basta waits, with eager expectation na tayo daw po'y lumanta, lumarepit. Wait, sabi nga niyo, waits. Wait, hinihintay po tayo, mga kapatid. Kung ang hinihintay ng marami ay ang pagbabalik ng Panginoon, iba naman ang hinihintay ng sanglilikha. Na? Ikaw ba'y anak ng Diyos? Oo, kapatid, ikaw ang sinihintay ng sanglilikha, ng creation, na lumanta. Ano ba ibig mo sabihin, Pastor? Magiging environmentalist ba tayo? Tayo ba'y magtatanim ng mga puno at pilit natin iba? Pwede. Pwede. Mga kapatid, no? Pwede rin yun. Pero may sinasabi dito, mga kapatid, ang hinihintay po ng sanglilikha na dumadaing ay ang mga anak ng Diyos. Tayo po kasi na ang hinihintay ng paghariang muli. Paghariang muli ang sanglilikha. Para bang tinatanong ng sanglilikha, kailan tayo lalantad? Kasi ang ibabalik ko kayo sa original plan. Ang original plan ng Diyos sa tao, sa Genesis, ayan po, Genesis 1:28. Biniles ng tao, ng Diyos ang tao. Biniles ng Diyos ang tao, sinabi, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Tapos, ano daw ang sabi? Rule over. Tapos na nilikha ng Diyos ang lahat. Tapos inutusan niya yung tao, rule over the creation. Rule over the beast, rule over the sea and the birds of the air and every creature that crawls upon the earth. Rule. Amen. Pero alam natin, dahil sa kasalanan, mga kapatid, ayan po, hindi lang yun. Ano sabi niyan? Psalms 115:16, ano sabi niyan? The highest heavens belong to the Lord. Ang mundo, ang sinilika, kanino? Ano sabi? But the earth, He has given to mankind. Pero dahil sa pagkakasala, ay mga kapatid, dahil sa pagkakasala, ang mundo hindi naman biglaan na bulong eh. Dahan-dahan. No? Dahan-dahan. Illegal logging, binahan, at kung ano-ano pa. Naranasan niyo yung panahon na walang naghahakot ng basura. Sino po nakaranas? Nung hindi pa uso yung naghahakot ng basura. Nung bata kami, walang naghahakot ng basura. O nung pinakain mo sa daan, kahit nasa kaplasa ka pa ng palana, chichirya, pagtuhog ng barbecue. Tapo lang yan. Tapo lang tapo. No? At pag umaga, kanya-kanya sundog sa bakuran. Nagsisiga. At ang walang pakialam ng tao. Walang pakialam. Walang ozone layer kung susunod. Wala.
Pero pansin niyo ba, sobrang aware na ang tao ngayon sa bawat, sa kalikasan, sa bawat bagay na nakakasira sa kalikasan. Ultimo red aircon. May ginawa sila para hindi pati nga spray net. Na? Ang galing ng tao. Ano? At nagsimula yan, mga kapatid. Ngayon, pasilan talaga. No? Nauso na yung, may naghahakot na ng basura. Ngayon, hindi basta. Hahakutin lang. Meron pang segregation. Meron pa. Ganun na. Papunta tayo, mga kapatid. Ako naniniwala kung paano dahan-dahan na bulok. Yung sa libutan, dahan-dahan na sira, dahan-dahan din babalik sa kanyang kalwalatian. Sino ang gagawa, mga kapatid? Ang Diyos, magmamagic, magic, magkakapuno ng marami ulit, magic. Hindi po. Sa atin daw, ipinabahala ang sangnilikha sa tao. Amen? Amen ba? Hindi niyo ba napansin? Uso ngayon yung ambience. Di ba? Kung minsan, 4 square meter lang nakapihan, ang daming nagpa-picture-picture doon, ano, mga kapatid. Kasi bakit? Parang, ewan ko anong pakiramdam ng magandang ambience. Naapektuhan ka, di ba? Naapektuhan. Para bang nawawala yung stress mo. Meron nga kami pinuntahan resort sa Zambales. Ang ganda sa picture. Pagkaganda-ganda sa picture. Nung puntahan kami, yung parang kapraso na yun, yung pinicturan, yung video. Wala ka nang pupunta. Wala nang maganda. Yung pagkakapicture na yun pala yun. Akala ko, pagkaganda-ganda, no? Swimming pool, nasa gitna, paligid ng kubong cottage. Oh, wow, ang ganda. Pagdating namin, napakaliit, gano'n. Ha? Para ba yung, nabili ako ng Yapi sa Shopee. Ganito eh, isang tangkal eh. Laki ng mga. Isang dumag-isang. Mga kapatid, hindi ko alam paano sasabihin. Alam niyo ba yung mga ninuno natin? May mga movie akong napapanood sa Netflix na gumaganon sila sa gubat. No? Parang nakakasumpong sila ng kalikasan. Kasi pastor nagiging kulto na yata. Mga Buddhist yata yung mga gumaganon. Hindi po eh. Dumarating ang kalikasan, may buhay po. Nagdaranda, may buhay po. At tayo hinihintay nila, mga kapatid. Amen? Na tayo dumanda. No? At mag-speak din. Dahil sila'y buhay, magsalita rin tayo ng kapayapaan para sa kanila, ng kagalingan sa sangnilikha. Amen? Gusto niyo ba ng mapayapang mundo? Alam, mga kapatid, kami ni Pastor Brian, wala sa ngayon, nag-uusap kami pareho doon sa, na-share ko, kahit na rin sinishare ko, yung sinabi ko, gusto mo ng mapayapang mundo, baka gusto mo i-commit ang sarili mo na maging bahagi ng mapayapang mundo. Ano ibig sabihin na? Babalik ka, kapatid, araw-araw. No? At iibigin mo ang kapayapaan na lang. Amen. At sa tuwing ikaw ay makaakita ng taga-araw mo ay nagugulo, you speak peace. Mga kapatid, you speak peace. Ako po ay nagkakasal palagi, nasabi ko na yata. Sa tuwing simula ng aking kasal, alam nyo, marami natetens dyan eh. Sa kasal, lalo na kapag process nila. Meron dyan, inaalala, hindi pantay ang pinay. Yung ninang, hindi pantay ang damit, masikip. Ano, pero hindi pantay ang makeup, hindi ayos ang pagkakasuklay. Yung parada na yun, marami natetens doon. Pag upo nila, akala mo silang lahat ang ikakasal eh. Dalawa lang naman yung ikakasal. Pero yung mga nakabihis na yun, tensionado yun. Kaya, nagre-remind ka agad ako, ngumiti ang lahat sa mga dito'y celebration para mag-ambag sa atmosphere ng kagalakan ng kasal, ng kapayapaan ng kasal. Kasi iba atmosphere sa kasal, iba rin naman sa lamayan. Tama po ba?
Iba atmosphere doon eh, sa kamayan. Iba yun, mga kapatid. Pagkasal, celebration, so dapat lahat masaya. Huwag pansinin yung hindi pantay na palda, hindi pantay na lipstick, hindi pantay na... Dami naalala na ngayon, mga kapatid. No? We can create our own atmosphere. Ano ho, mga kapatid? Nandiyan pa ho kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. But the earth He has given to mankind. Pero ang sandalika, sabi nga natin ay unti-unting nabulok, nasira dahil sa kasalanan ng isang tao. Tao po. No? Simula kay Adan, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa pagdami ng tao, patuloy na nasira ang kalikasan, ang sandalika, mga kapatid. Pero dumating si Jesus, ang prayer niya, anong prayer niya? Ama namin sa masalangit ka. Ano sabi niya? Your kingdom come, your will be done on earth. On earth as it is in heaven. Ang lupa pwedeng maging langit. Mangyari ang kalooban mo kagaya ng sa langit. Dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Mga kapatid, sa langit, walang pollution, walang sakit. Mga kapatid, tama po ba ako? Walang illegal logging, walang mga minahab, walang kalikasang nasisira, mga kapatid. Ang prayer ng Panginoon, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit. At yan po'y nangyayari na palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. No? Balikan ko lang itong isang slide na ito. Di ba sabi natin yung creation, yung sandalika, tsaka yung pagtubos. Pareho yan eh. Parehong malaking event sa history ng mankind. Creation, paglikha, at redemption sa cross. Yung pagtubos. Paglikha, pagtubos, may pagkakahawig yan. Dalawang malaking event na nangyari sa sangkatauhan. No? Parehong may finish work. Ano sabi natin dyan? Parehong may tinapos na gawa. Sa creation, 7 days. Ano ha? Parehong may rest. Natapos sa 7 days ang creation. Natapos ang redemption sa 7 last words. Salita na ang ginamit. Sa creation, magkaliwanag. No? Magkabundok, magkaaraw, magkabituin. Salita lang. Pero sa redemption, sa pagtubos, yung salita mismo nagkatawang tao, inialay niya yung kanyang buhay sa atin. Amen? Amen? May pagkakahabit, mga kapatid. No? Mga kapatid. Tayo yung tinatawag ng Panginoon, ng salita ng Diyos dito sa Ephesians 2:10. Ang sabi diyan, we are God's workmanship. Sabi nga niyo, workmanship. We are God's workmanship. Ito matindi. Created in Christ Jesus. Wow. Hindi ka made in Japan. Hindi ka made in USA. Kapatid, you are created in Christ Jesus. May purpose. To do, ano daw? To do good works. Which God prepared in advance as our way of life. May God prepared. May inihahanda pala. May inihanda na pala ang Diyos sa iyo noon pa. Hindi ka pa pinapanganak. May inihanda na ang Diyos sa iyo na mabubuting gawa na dapat mong lakaran. Uy! Huwag kayong mapapagod gumawa ng good works. Amen ho ba? No, gumagawa tayo ng good works ngayon, hindi para maligtas, kundi, mga kapatid, inihanda na yan ng Diyos para sa atin, no, na dapat natin lakaran. May ipinirepair ang Diyos sa paggawa mo ng kabutihan. Siya yung naghanda nito, kapatid. Amen ho ba? At tinawag ang workmanship, pero isang version yan eh, halimutan ko. Naging message na natin noon yan, hindi workmanship. Yung obra maestra, may ano ba yan? May English ba yan? Masterpiece. Ay, naku po. We are God's masterpiece. Ano ho? Yung created in Christ Jesus, alam niyo matindi po yun. Anong matindi? Si Jesus pinanday. Sa krus, pinanday si Jesus. Masakit yun. May panday mo ba kayo? Sa pilang, meron pa pong panday. Hanggang ngayon, gumagawa sila ng gulong ng itak.
At matindi mo, bakit po? Biruin mo, magsisimula lang sa mulya yata yung lolo. No? Iihaw ay iihaw. Pupukpukin. Tapos ngayon, painitin na naman. Pupukpukin na naman. Painitin na naman. Pupukpukin na naman. Igagray, nininipisan. Yung dinaanan ng baka na yun, bago naging itak yun. Kaya mga kapatid, matindi po. No? At si Jesus, mga kapatid, pinanday sa krus para nang lumitaw ang ikaw ngayon. You are created in Christ Jesus. Righteous, holy, blessed. Mga kapatid, yung mga katangian yun, yun ikaw ngayon. Amen? Amen? No? Alam nyo, pakinggan nyo. Nagiging madali ang good works kung alam mo ang identity mo. Ulitin ko, nagiging madali ang good works, nagiging natural kung alam mo kung sino ka. Ayan o, created in Christ Jesus. You are created in Christ Jesus. At si Jesus, habang nabuhay, pinakita niya. Blessing talaga siya sa lahat. Na? Pag may problema, sila, na-reject sila sa isang nayon. Na-reject sila sa isang nayon, sa Samaria. At inaya sila. So si Jesus, nakakaranas din ng ganoon. Ano yung ma-reject? Dapat si Jesus na malungkot, di ba, magalit. Na-reject ka eh. Hindi sila pinapasok. Uy, hindi kayo welcome dito. Masabihan kang gano'n. Hindi kayo welcome dito. Alis. No? Alam niyo sino nag-init? Yung tatlo. Ay, dalawa. Magkapatid. Panginoon, gusto niyo, magpababa tayo ng apoy. Kagaya ni Elijah. Ganun tayong tao eh. Di ba ba? Baka kung ikaw kasama ni Jesus noon, na hindi ka na nagpaalam ni Jesus, dumampun ka na ng bato, pinagbabato mo yung mga tao. No? Pero, mga kapatid, tingnan mo si Jesus. No? Kapag ang sitwasyon di maganda, ang hirap niya yung dalawang kalagad. Sabi niya, hindi nyo alam, ang Espiritu meron kayo. Kaya tayo magpapababa ng apoy. Sa Old Testament kasi gano'n. Ang pababa ng apoy. No? E dumating si Jesus. Grace and truth came through Jesus Christ. Mga kapatid, ito matindi. Kaya I-challenge you, lumalim kayo sa identity nyo kung sino kayo. Mga kapatid, anong verse to? May mga verse tayong binababasa sa Bible. Well, pinapabasa ko sa inyo ngayon. Sa mga sermon, sa mga Bible study, hindi natatalakay yan. Napapabayaan lang yan. Minsan, di lang nila maipaliwanag. Hindi nila mapaliwanag. Sobra silang nalalaliman. Pero gaya ng verse na yan. Ano sabi diyan? 1 John 4:17. Kahit buksan nyo sa Bible yun. Sabi diyan, as Jesus is, kung sino si Jesus, as Jesus is, so are we. Saan? Kailan? In this world. In heaven ba? Hindi. Tayo magiging katulad ni Jesus pagdating sa langit. No? Magiging kagaya tayo ni Jesus. Pero ito, 1 John 4:17, as Jesus is, so are we in this world. In this world. Amen? Kaya ang mga alagad, tumayo silang parang Jesus. Pag mayroon na sakit, dito, pila, wala ako sa pangalan ni Jesus. Amen? Yung huling punta ko, kinukwento ko eh. Yung huling punta ko sa Pampanga para ipagawa ng sasakyan. Lalong lumala, sabi ko, lalong lumakas. Alam niyo po ba, meron akong kaibigang pastor na siya yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng sponsor sa Korea. Simula noong 2007 hanggang ngayon, nakakatanggap ako 4,000, 3,900, pwede na. Mga kapatid,
At siya rin ang nagbigay ng sasakyan na ito. Abraham. Yung pastor na yun, nawala na sa pagpapastor. 50 years old na siya noon, wala pa siya asawa. Nung 52 siya, nakapag-asawa siya ng 22. Compute niyo. Nung 52 siya, nakapag-asawa siya ng 50. Napakagandang babae. Itong pastor naman, gwapo rin naman. Kaya lang, 52 na. Nakapicture ko lang pangalan. Mga kapatid, gusto ko pa siyang makita. Bakit? Hindi ko na siya nakita eh. Matagal ng panahon. Marites no ha? Hiwalay na sila. Gaya ng in-expect ng marami. Kasi, 62 na siya ngayon. Yung babae lang na. Compute. 10. At malungkot. Parang maalala mo kaya. Gusto ko siyang makita. At tingin ko, yun lang ang mission ko kung bakit bumalik ako sa Pampanga Wednesday para paayos yung transmission ko. Kasi nakita kami. Umalis na rin siya sa Facebook. Dahil ayaw niya makumusta. Ayaw niya. Yung babae tumugtog sa bar. Maganda boses. Sumikat sa TikTok. Sumikat to sa TikTok. Mga kapatid. Alam po pag uwi doon, search nyo. Hindi na search. Sumikat sa TikTok. May mga supporter. Kumikita na. Doon siya nabuhay. Doon umigot ang mundo niya. Problema itong pastor. Naligaw itong babae sa supporter niya. Yun po nangyari. At nung magkita kami, nung pastor, wala na nga halos. Wala na. Hawang-hawa ako. Nasa talyer ako. Diretso ako ito sa akin kasi kaibigan kami. Sabi ko kakain yun sa pilar eh. Kaya nanghalian, nakikipagkwentuhan. Ano? Kaibigan ko yun. Hawang-hawa ako. Sabi ko, kain tayo sa Grand Video. Sana, gusto ko ba mapahinga siya? Kasi marami lang yung Grand Video itong huwag kalapit ako. Ha? Ano yun? Parang dinamikot yung kanyang mundo. Taga-tuon lang din siya. Ano yun? Kakawa? Ano? At mamiyak-miyak na nagkukwento sa akin. Alam nyo, kahit anong tulak ko dun sa perang tinukot ko, ayaw tanggapin. Huwag mong kawawain. Ayaw niya. Sumimpo lang ako, naglalambot na siya, nakaka-depend siya, doon ko naibul siya. Kapatid, minsan lakasan niyo yung pagaramdam niyo. Yung bad situation, minsan meron lang may ipapagawa lang May ipapagawa lang siguro para hindi kalooban ng Diyos yung bad situation. Hindi galing sa Kanya yun. Pero sa gitna ng bad situation, pwede ka mag-harvest pa rin. Bilang manifested Son of God, maging blessing, maging pagpapala sa iba. Kahit di pinansyal, yung mga encouragement na magpatuloy ka na. Sa tuwa niya, magpapakita na siya, bibisita daw siya dito sa pataan. Yan. Pero ewan ko ba, nung kasal pa lang, nandun kami na Ate Maylin nyo, sa San Fernando, parang hindi na maganda yung pakiramdam namin. Tuloy mo, 52 tsaka 22. Sandali lang yun, mga kapatid. Ang hirap yung kumisan Dadaluhan. May anak po sila. Nasa kanila yung anak. Ang mahirap ng PTA meeting, di ba? Mga ganito.
Hallelujah. As Jesus is, so are we in this world. Mga kapatid, may mga Christian, dinideklara nila ito umaga pa lang. As Jesus is, so am I in this world. Amen. Walang mga nanin ng Panginoon sa Hallelujah. Tingnan nyo ito. Itong simpleng verse na ito, na matagal na natin alam. Ano sabi niyan? You are the salt. You are the salt. Kailan? Ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan, hindi bukas, hindi sa makalawa. You are the kapag sinabi ng salt, kapatid, dapat malasahan makarawan. Wala ka naman lasa eh. Yung malasahan ka, maramdaman ba ng mga nakapaligid sa iyo? At kapag ikaw ay ilaw, abay, marami ka bang naliliwanagan? Amen! You are the salt and light of the world. In the same way, paano ba, Pastor, maging ilaw, maging asin? In the same way, hinahayaan lang pala. Let your light shine before men. May light ka dahil ikaw ang ilaw. Hayaan mo lang daw na magtingting kung sino ikaw. Amen? Kung sino ikaw, that they may see your, ayan na naman, upang makita nila ang mga good deeds. At ang purihin daw nila yung Ama natin sa langit. Amen? Alam nyo, yung mga taong natulungan nyo, kay financial yan, o encouragement lang, hindi nila kayo malilimutan. Hindi nila kayo malilimutan. Ako hindi ko malilimutan yung mga taong naging bahagi ng buhay. Hindi ko sila malilimutan. Mga kapatid. Ha? Kung gusto nyo, hallelujah, huwag na nga. So, balikan natin ito, mga kapatid, pagkatapos na tayo. Creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory, sino? Of the children of God. May assignment tayo pala, mga kapatid. May assignment pala yung anak ng Diyos. Hindi tinutukoy ito, mga kapatid. Na may naghihintay pala yung paligid natin, naghihintay sa atin na lumantad tayo, na mag-speak din ng kapayapaan, ng kagalingan. Eh hindi eh, nakakita ka ng kalbong bundok. No? Ano nasasabi natin? Pambihira mga illegal daggers na yan, mamatay na sana sila. No? Bahain sana yung kanilang mga bahay at magkaubos yung kanilang mga lahi. Di ba? Ganun ang mga natural nating reaksyon. Pero hindi, mga kapatid. No? Hindi ganun, mga kapatid. Again, we create our own atmosphere. Gusto mong magbago ang atmosphere mo, ang paligid mo. No? Sabi dyan, change the atmosphere by speaking prophetic words. Healing. Amen. Kagalingan. Hallelujah. Na? Tingnan nyo to, mga kapatid. Kayo ba'y redeem na, natubos na? O kung ikaw ay na-redeem na sa redemption, hindi nung creation sa redemption, sabi dyan, let the redeem of the Lord say. Hindi sinabing, let the redeem of the Lord work so. No, say so. Huwag kang hindi kumikibo, mga kapatid. Ha? Pastor, hindi talaga, sabi niya, Pastor, hindi talaga ako gano'n. Hindi talaga ako gano'n. No? Ngaya akong mag-declare, mga marinig ako ng kapitbahay. Well, ang magandang simula, stop speaking negative words. Yun muna umpisan mo. Doon ka muna magsimula. Kung hindi ka marunong magdeklara, hindi ka pa sanay, no? Sanayin mo muna, huwag magsalita ng negatibo. Kasi may life nga yun. Death and life ay nasa power daw ng tongue. Na? Nasa power ng tongue. Death and life. No?
So huwag mo nang sasabihin mamalasin yung tao na yun. Huwag mo nang sasabihin walang pag-asa yung tao na yun. Pigilan mo na yung kakatoro. You speak life na lang, mga kapatid. Kahit na kung minsan, ito yun unfair ba? At gaya na nasabi ko, ang mga ka-unfairan hindi tigil sa mundo, nakakasama ng loob. Yung mga ka-unfairan, pinatay. Pero lagi ko na lang iniisip, talaga ang pinakamalaking ka-unfairan nangyari sa krus. Nung ang isang matuwid ay naging makasalanan. Yun ang pinaka-unfair sa lahat. Yung ka-unfairan na nangyayari ngayon sa atin, balik lang. Pero talaga, naapektuhan tayo. Pero mga kapatid, hindi natin mapipigil yan. No? You speak right na lang doon sa sitwasyon mo. Ulitin ko, may sitwasyon na makulit, continue lang. Amen? Magpatuloy lang tayo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat. Nagpapasalamat kami o Diyos. Patuloy kami lumalalim sa pagiging anak mo. Mula sa pagiging beloved Son, Panginoon. Kami ngayon ay tinuturuan mong maging manifested sons, Panginoon. Mga anak na lumalantad, Panginoon, upang makalikha kami ng paligid, ng atmosphere, sapagkat ang isang nilikha pala, may buhay din na dumadaing din. At sila may kinasasabigan. May kinasasabigan kung silang lumantad at mahayap. Kami mga anak ng Diyos. Panginoon, nabulok ang mundo noon dahil sa kasalanan ng tao. Pero Panginoon, tapos na ang redemption, natubos mo na kami. Kami mga bagong nilalang na. Kami nilikha ayon kay Jesus, Panginoon. Hallelujah. At kami mga na-redeem na, Panginoon, ang hinihintay ng kapaligiran, ang hinihintay ng sanglilikha upang sila rin ay makaranas ng kalayaan sa pagkapulok, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayon namin natuklasan, may mga nahihintay pala sa amin. At meron pala kaming assignment sa sanglilikha, Panginoon. Kaya mo maging parte kami ngayon simula ng paglaya ng kapaligiran ng sanglilikha sa kanilang pagkapulong, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon, sa dagdag kaalaman na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.